Okay, narito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Welcome po sa ating munting YouTube channel. At pinauna ko lamang doon sa ating mga bago sa ating mga YouTube, sa ating channel, na ako po ay huwag ninyong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako po ay dito nagtatrabaho sa Kuwait. 20 years na po ako dito sa Mayadin Shooting Range, kaya wala po akong shop dyan sa Pilipinas. At wala din po akong anumang pinagbibili. Ako po ay 20 years na dito nagtatrabaho bilang isang firearms instructor, naging gunsmith at ngayon ay consultant na. At gusto ko lamang bago ako magpasalamat at bumati ay gusto ko lamang basahin ang kahilingan ni sana yun, ni A. Chavez. Okay, at A Chavez. Sabi niya, "Good day sir, lagi po akong nakatutok at hindi nag-skip ng ads. Sana po sa mga video mo. Ano po ba ang, ito ang tanong niya, ano po ba ang meron sa mga vintage 1911 like Colt, Itaka, Remington, Colt, Itaka at Remington? Bakit po sa bukid talaga namang nahumaling sila at gandang-ganda sa mga sinaunang baril lalo't higit dito sa Batangas? Ano po ba ang meron sa mga lumang baril na yun?" Aba, ano bang nangyari sa mga taga Batangas? Okay, sa Batangas lang ba? Okay, talagang ako ninenervous sa mga tanong ninyo dahil yung mga hindi ko na alam konti lang ang alam ko dyan, pero bibigyan natin ng kasagutan sa abot ng ating maliit ng kalaman. Okay, bago ako magpatuloy ay gusto ko lang muna pasalamatan ng ating mga 37,500 plus na mga subscribers. Thank you very much sa pag-share ninyo ang ating mga videos. Ang aking YouTube channel ay alay ko sa mga Pilipino sapagkat alam ko na maraming namumroblema sa mga firearms dahil wala tayong gunsmithing school sa Pilipinas at kukunti lang ang gunsmith. So yung aking kaunting kalaman ay naisipan kong ibahagi sa inyo dahil ako ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. At naisip ko na total tumutulong ako sa mga bata na nahirapan makapag-aral, mag-YouTube at yung kinikita ko dito ay ibigay sa kanila. Bagaman 6 yung estudyante natin at 1,000 isang linggo ang bawat isa, so 6,000 isang linggo, konti lang ang kinikita natin sa YouTube channel. 5,000 lang isang buwan, so kulang pa sa isang linggo, pero nagpapasalamat naman ako dahil nakakatulong din ito at sana lumaki pa ito. At pasasalamatan ko lamang yung ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads. Isa pa yung ating mga magigiting na sponsor na nagpapadala dito sa ating GCash number para sa ating mga beneficiaries. Kaya pasasalamatan natin. Shout out kay Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas. Hindi ko kayo walang sawang pagpapasalamat ang kada vlog ang ibibigay ko sa inyo. Kay Architect Arnel Salvador, kay Jubel Platon na Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Evangelista ng Pasay, kay merong ayaw magpakilala, tawagin natin sa pangalang Adrian, at si Conrado Ilolailio, at yung bago natin si Junard Diaz. Maraming salamat sa inyo. Hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ano mang ang halaga niyan, ang importante tayo ay may naitulong at may naiambag para sa mga bata na nangangarap din. Baka may maging magaling na gunsmith din dyan. Ayan, at doon sa katanungan ni okay, sana marami pang mag-sponsor para madagdagan yung ating mga estudyante.
at lumaki pa yung ating YouTube channel. At idadagdag ko na pakisuporta naman yung YouTube channel ng aking mentor sa pag-YouTube, si Jun Sahibert. Yan ang nagturo sa akin mag-YouTube. Ang YouTube channel niya, Jun Sahibert. Suportahan naman natin. Ngayon din si Renegade Offering Channel, ROC. Okay? Suportahan natin yung ating mga kababayan na mga maliliit na YouTuber. Yan. Okay, at ano ba itong meron dito sa sabi ni ano? Ano po ba ang meron sa vintage 1911 like Colt Ithaca at Remington? Bakit po sa bukid talaga namang nahumaling sila at gandang-ganda sa mga sinaunang baril, lalo tigit dito sa Batangas? Ano po ba ang meron sa mga lumang baril na yun? Hindi lamang po sa Batangas at hindi lamang sa Pilipinas, kahit po sa Amerika. Yang mga lumang baril na yan, alam niyo yung mga kolektor, hindi ang basta nangungulikta. Ngayon, kung ang ikukuliktahin ninyo yung mga bagong baril, ang mga baril ngayon ay parang cellphone. May bagong model. O, kamukha ng mga ganito, mga disposable. Ang tawag ko dyan ay, disclaimer ang tawag ko doon sa mga baril na mga naglalabasan ng disposable. Bakit? Maya naglabas na naman ang bagong model. Nakakalito na. 'Di ba? Ang dami-dami ng model, parang cellphone. Pakakailang taon may bago na namang model, ganun. So nahirapan tayong mamili. Samantalang meron tayong iconic na handgun. Ang iconic na handgun, ang sabi sa history ay 1911. Bigyan ko lang kayo ng kaunting kaalaman sa 1911. Ang 1911 ay ginawa ni John Moses Browning noong mga late 80s. Noong mga late 80s. Kasi yung mga sundalo dito sa Pilipinas na mga Amerikano ay natatakot sa mga Moro, warrior. Kasi pag tinamaan ng bala, sugod pa ng sugod, hindi natatakot. Awan ko ba kung anong meron doon sa mga Moro warrior na yun, bakit yun ay hindi inaabutan pa sila. May tama na, sugod pa rin. So, ang sabi, nag-request sa mga Amerikano, gusto nila, isang tama lang ng bala, hindi na makakabangon. So, ayan, kaya si John Moses Browning ay inimbento yung yung 1911 nung dinevelop niya nung mga 90s na niya na-develop, mga 1902 kung hindi ako nagkakamali. Nakalimutan ko na, pero mga 1902 ganyan. At nung dinevelop niyan nung 1910, yan ay nagkameron niya ng test fire. Mga December yon 1910 kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, ang sabi dun sa history, binasa ko rin kasi ang history niyan ay 10,000 na bala ang pinang test fire dyan sa 1911. 10,000, mantakin ninyo 10,000 Siyempre, yung baril ay pinapahinga nila. Siyempre, iinit yun sa 10,000. May sinasabi pa na dumarating yung pagkakataon na nilulubog nila sa tubig para lumamig. Paglamig, putok na naman. Hanggang sa, siyempre, lililinis din nila yon. Siyempre, magdudumi rin yun Dahil sa 10,000, pwede ba hindi mo linisin yun? Maruming-marumi na yun. So, umabot ng 10,000 at ang sabi dun sa research ay ni minsan, hindi nagkameron ng malfunction. Hindi ako nagsabi niyan Sabi niya doon sa research ko. Hindi nagkameron ng malfunction. Yan ang 1911. Kaya nung 1911, kaya tinawag 1911 yan, in-issue na yan sa mga US Army. In-issue na yan nung 1911. So, yan ang first 500, kung hindi ako nagkakamali, yung Colt na yan, in-issue na yan. Dahil Colt ang unang gumawa niyan. So, yun.
Kaya yan, no, First World War pa, nagamit na yan. O, mantakin nyo, First World War pa, nagamit yan sa mga muro. O, yan ang nagpabagsak sa mga muro. Kaya yung, yung 1911, kumbaga, nasa history na ng gera. O, nung nagka-World War, World War II. O, di siyempre, pumunta na sa Pilipinas yung mga sundalong Amerikano. Ang dami dito sa pangunguna ni MacArthur, sabi ng lolo ko. Alam niyo yung mga ninuno natin, naging mga, ang tawag dito, guerrilla. O, marami akong tiyuhin na naging guerrilla. Halos lahat ng mga tiyo ko, guerrilla. O, mga lolo natin, naging guerrilla yan. Diyan nila nakilala yung tinatawag na Itaka at saka yung cult na yan. Remington at saka yung Remington Rad. Yan ang mga dala ng mga Amerikano dito. So naka-issue sa kanila yan. Ay siyempre, yung ating mga ninuno ay gandang-ganda dyan. Mantakin mong ang gamit lamang naman nila yung mga pantabas ng tubo. O, di ba? Pantabas lang ng tubo. Ay di siyempre yung mga unang-una nila nakita yung konti pa lang may baril noon ng mga Pilipino, yung bihira naman ng mga mayaman ng mga hasindero ng mga Pilipino. O ang karamitan noon may mga baril 22 rifle panghunting nila. O yun, kaya nung nakaano na yan, ay siyempre yung baril na yan ay kumbaga ay makasaysayan. Yung baril na yan, yung dala na yan. Kaya nakalagay dyan na US Army. US Army at United States property. Yung mga ano na yan, US property. Kaya nung nag Second World War, 1942, 1943, dyan yung mga Itaka na yan, yan ang doon yan ginawa nung panahon ng gera. Doon yan ginawa at saka yung Remington na yan. So may kasaysayan yung mga cult Itaka na yan at saka ang Remington Rad na yan. Makasaysayan at hindi lang makasaysayan, napakaganda talaga niyan. Bakit kanyo? Manipis. Eskwala, kumbaga tawagin ng mga taga ron sa amin ay naka-eskwala ka. O, talagang maganda. Kahit ako, 1911 lover ako. Kaya yan, ang hinahanap ng mga kolektor. Sinabi na natin kolektor. Kahit sa Amerika, nire-repurbish nila yan. Yung mga lumang baril na yan, nire-repurbish nila yan at may presyo yan. Hindi ko lang alam kung magkano presyo niyan. So yan, alam na ninyo yan. Pag kayo nakakita niyan, ibigay ninyo sa akin. Kaya napaka-makasaysayan yan. Hindi lang yan. Ginamit rin yan sa Korea at saka Vietnam War. Yan din. Kumbaga ilang gera ang dinaanan yan. First World War, Second World War, Korean War, Vietnam War. O, ilang gera ang dinaanan yan. Paano hindi magiging makasaysayan yan? O, di ba yung mga kolektor ang pipiliin yan, yung may mga kasaysayan? O, halimbawa yung mga uniform, yung mga, mantakin mo, yung mga uniforme na sundalo nun. Pag nakakuha ka ng mga uniforme na sundalo nun, lalo kung original na, may nabibili ng mahal. Kasi may kasaysayan eh. May kasaysayan. Kaya yung mga baril yan ay mga makasaysayan yan. At mantakin mo, yun nga mga veteran na mga mga veteran na sinasaluduhan. O ay sobrang veterano na yung mga baril na yan. Yes. Boss. Okay. So ayan ang kaunti kong nalalaman sa ating YouTube sa ating topic ngayon at sana may natutunan kayo kahit kaunti. Kung kulang pa dagdagan ninyo para kaunti lang alam ko, yan lang alam ko. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much.